Si Toma ay isang malungkot na tao na nag-aaral sa Academy City, na kung saan isang lugar kung saan ang agham ay umabot na sa matataas na antas dahil sa mga makabagong teknolohiya at mga estudyanteng asper, na may malalakas na kapangyarihang psychic. Ang Academy City ay nangunguna sa agham at teknolohiya kaso si Toma ay isang bobo at malas na tao mula pa noong siya ay isinilang, marahil dahil naniwala ang kanyang ina na walang epekto ang paninigarilyo at pag-inom habang buntis. Isang araw ay pumunta si Toma sa isang restaurant para makatikim ng kakaibang pagkain, doon ay nakita niyang may isang lalaking siga na nanliligaw sa isang babae na halatang hindi interesado. Nagdesisyon si Toma na maging bayani at hinarap ang siga at sinabing tigilan nito ang babae. Pero biglang lumabas ang mga kasamahan ng siga na nakagamit ng kakaibang pulbos sa banyo at handang bugbugin si Toma. Tumakbo si Toma sa takot at nang makarating sa tulay ng lungsod at napansin niyang hindi na siya sinusundan, napanatag siya ngunit biglang lumapit ang babae mula sa restaurant at tinanong siya kung bakit siya tumayo laban sa siga kung tatakbo lang din naman siya. Tinanong niya ang babae kung siya ang nagtaboy sa mga siga at sumagot ito ng oo habang nagpapalabas ng kuryente mula sa kanyang katawan. Sinimulan ng babae ang pagpapaliwanag tungkol sa railgun na gumagamit ng makapangyarihang electromagnetic force para magpalipad ng metal sa napakabilis na bilis. Ipinakita niya ang kanyang abilidad sa pamamagitan ng pagpapalipad ng barya sa tabi ng ulo ni Toma sa bilis na 3 beses ng tunog. Naiwang tulala si Toma sa nakita niyang pinsala ng railgun ng babae at sinabing alam na niya na level 5 ang psychic power nito. Sinabi niya na lumapit siya para iligtas ang mga siga mula sa kanya. Nagagalit ang babae sa pagpapasikat ni Toma at sinabing mga level 0 lang ang mga siga kaya hindi niya kailangan ng abilidad para harapin sila. Sinabi ni Toma na alam naman niyang magaling siya kaya't huminto na lang siya sa pagiging mayabang at bumalik sa kusina kung saan siya nababagay. Napipikon ang babae at bigla siyang sinugod ng kidlat. Sinubukan na ipaliwanag ni Toma na isa rin siyang level 0 kaso sa kabila nito ay nagawang pigilan ng kamay niya ang kuryente ng babae nang walang pinsala. Nagkunwari siyang cool at sinabi sa babae na malas lang siya na siya ang nakatagpo nito. Nagdesisyon ang babae na tawagin si Thor para tumulong. Dahil sa malakas na atake ng kuryente nawalan ng kuryente ang buong lungsod kaya't nagdusa si Toma hindi gumagana ang bentilador niya at napanas ang pagkain sa ref at nadurog pa niya ang kanyang credit card sa kamalasan. Pinatawag si Toma ng mga guro sa eskwelahan kahit linggo dahil bumabagsak siya sa mga klase. Nagdesisyon siyang manatiling positibo at gawin ang payo ng mga Instagram billionaire na magsimula ng araw sa pamamagitan ng pag-aayos ng kama. Habang inaayos ang mga kumot para mawala ang amoy ng pandikit at napansin niyang may babaeng nakabitin sa kanyang bahay na nakadamit ng madre. Natatarante siya ngunit biglang nagising ang babae at humingi ng pagkain. Nagtaka si Toma kung ano ang problema ng babae ngunit sinabi nito na magiging masaya siya at pagpapalain siya kung pakakainin siya. May natitira pa siyang panas na hotdog na natapakan na niya kaso kinain pa rin ito ng babae. Matapos ito ay pinakain ni Toma ang babae ng stir-fry na gawa sa mga gulay na halos napapanas na sa kanyang ref. Nagustuhan ito ng babae dahil libre naman ito at nagsimulang makonsensya si Toma at nagdesisyon na siya na lang ang kakain ng lumang pagkain, ngunit nawalan agad siya ng malay. Nagpakilala ang babae bilang si Index at hindi naniniwala si Toma na iyon ang tunay niyang pangalan. Ipinaliwanag niya na siya ang nagtataglay ng mga ipinagbabawal na teksto at kagabi ay hinahabol siya ng masasamang tao na gustong makuha ang mahigit 100,000 magic box na dala niya. Sinubukan niyang tumakas sa pamamagitan ng pag-akyat ngunit natapos ito sa pagkakatulog sa bahay ni Toma. Tinanong ni Toma kung may dala siyang USB o susi sa isang library ngunit sinabi ni Index na nasa kanya mismo ang mga libro, at walang makakakuha sa mga ito nang walang pahintulot niya. Sinabi niyang ang mga masamang tao na humahabol sa kanya ay mga mangkukulam mula sa Magic Council. Nagtaka si Toma dahil sa mundong ito ay marami ang may kakaibang kapangyarihan ngunit walang magic. Sinabi niya na ang mga supernatural na kakayahan ay maaaring mapalabas gamit ang agham sa mga lugar tulad ng Academy City, ngunit imposibleng magkaroon ng magic. Ipinilit ni Index na kung totoo ang mga supernatural na kakayahan, totoo rin ang magic at hiningi ni Toma ang pruweba. Ngunit sinabi ni Index na hindi siya makakagawa ng magic. Nadismaya si Toma subalit sinabi niya na may espesyal na abilidad din siya kaya niyang tanggalin ang anumang supernatural ability gamit ang kanyang kanang kamay. Tinawanan lang siya ni Index at sinabing nagiging nakakatawa na siya.
Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at iginiit ni Toma na patutunayan niya ito ngayon at kaya niyang pigilan ang kahit anong kakayahan kung mayroon man siyang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Index kay Toma na ang suot niyang balabal ay isang napakalakas na banal na artifact na kayang pigilan ang anumang pinsala. Hinamon niya si Toma na patunayan ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya, pero binanggit ni Toma na kung may espesyal na abilidad ang balabal kaya niya itong sirain sa isang hawak lang. Tumayo siya at hinawakan ang balikat ni Index na nakangiti dahil wala namang nangyari ngunit bigla na lang sumabog ang kanyang kasuotan, at nagkaroon si Toma ng malinaw na tanawin at ng kanyang katawan bilang pagbawi. Kinagat siya ni Index sa iba't ibang parte ng katawan at natutulala sa isang sulok ng silid. Humingi ng paumanhin si Toma at sinabing hindi niya alam na mangyayari iyon at maya-maya ay bumangon si Index at bumalik sa ayos ang kanyang balabal. Naalala ni Toma na may klase siya kaya tinanong niya si Index kung ano ang plano nito. Handa siyang payagan itong manatili ngunit sinabi ni Index na aalis siya dahil kung manatili siya doon ay maaaring dumating ang mga masamang mangkukulam. Umalis siya ng kwarto at sinundan siya ni Toma kaso biglang nadapa siya at naapakan ang kanyang cellphone. Sinabi ni Index na tila ang kanang kamay niya ay nagpapawala rin ng swerte at proteksyon, kaya dapat niyang itago ito. Tinanong ni Toma kung saan siya pupunta at sinabi ni Index na sa simbahan siya tutuloy dahil protektahan siya ng mga ito laban sa Magic Council. Binanggit ni Toma na delikado ito at inabisuhang bumalik kung kailangan niya ng tulong at sumang-ayon si Index. Sinabing babalik siya para sa pagkain pero natakot nang bigla siyang palibutan ng mga higanteng robot vacuum. Samantala pumunta si Toma sa klase at ang mababang uring guro ay nagpahayag na ang sinumang mababa ang score ay maglalagi ng mahaba para sa dagdag na leksyon. Si Toma ang nangunguna sa listahan kaya naiwan siya hanggang pagsasara ng eskwelahan at habang pauwi, nakita siya ng Railgun Girl mula kahapon at hinamon siya sa isang rematch. Inignore siya ni Toma na tulad ng mga taong lansangan sa labas ng Starbucks. Matigas ang babae at sinabing isa siya sa mga pinakamahusay sa academy at gusto niyang harapin si Toma ulit pero sinabi lang ni Toma na hindi siya interesado. Nagbitaw si Misa ng kuryente sa lupa para gulatin siya na nagsira rin sa mga electronics sa paligid. Nainis si Toma at tinanong kung ano ang problema ni Misa at nagalit si Misa dahil sa pagkatalo niya sa nakaraang laban, kaya patuloy niyang kinukulit si Toma para sa rematch at sa wakas, pumayag si Toma ngunit nagbiro na pagsisisihan ito ni Misa kung magseryoso siya. Biglang bumalik ang mga higanteng robot vacuum at tinangka silang habulin at napilitang tumakbo si Toma kasama si Misa at pagod na pagod siyang umuwi ng gabing iyon. Pagdating niya ay nakita niyang nakahandusay si Index sa harap ng pinto na may matinding pinsala. Sinubukan niyang gisingin ito at doon dumating ang isang matangkad na lalaking pula ang buhok na may barcode sa mukha. Ipinaliwanag ng lalaki na mga mangkukulam ang gumawa ng pinsalang iyon kay Index. Napagtanto ni Toma na pumunta si Index para kunin ang kanyang balabal at iligtas ang buhay niya. Humarap si Toma sa lalaking nagpakilalang si Magnus at sinabi nito na hindi siya ang nanakit kay Index kundi ang kanyang kasama. Dagdag pa niya na dapat protektahan ng magic robe ni Index ang kanyang katawan ngunit tila may sira ito. Galit na tinanong ni Toma kung wala bang moralidad ang mga mangkukulam para habulin at sasaktan ang tulad ni Index. Sinabi ni Magnus na tumabi na lang siya kung nagmamarunong lang siya dahil kailangan nilang kunin si Index. Ipinaliwanag ni Magnus na ang memorya ni Index ay naglalaman ng mahigit 100,000 magic box na itinuturing na bawal sa buong mundo kaya maraming grupo ng mangkukulam ang gustong makuha siya. Nagalit si Toma sa ugali ni Magnus at sinugod siya ngunit mabilis siyang naihilagan ni Magnus at nagdesisyong tapusin na si Toma. Pinatay ni Magnus ang sigarilyo at ginawang apoy na pinakawalan kay Toma at natatakot siya dahil palaging gumagana ang kapangyarihan niya laban sa mga Asper pero hindi niya tiyak kung gagana ito laban sa magic. Tumama sa kanya ang apoy ngunit hindi siya nasaktan dahil kinansela ng kanyang kanang kamay ang magic attack ni Magnus. Sinubukan muli ni Magnus kaso nakatakas na si Toma. Napipikon si Magnus at naglabas ng trump card na isang apoy na espiritu na dating hari ng Witch Hunters. Sinubukan na atakehin si Toma ng Fire Spirit ngunit naguguluhan si Toma kung bakit hindi nawawala ang apoy sa kabila ng kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Index na may mga ron sa paligid ng gusali na nagpapabalik sa Fire Spirit kaya't kailangan itong sirain para matalo ang espiritu. Habang nagbibigay ng payo si Index ay tinapakan ni Magnus ang ulo nito para pigilan siya at nakahanap ng ligtas na lugar si Toma at napansin ang mga sticky notes na may mga ron sa buong gusali.
Bigla siyang tinutukan ng fire spirit at habang tumatakas siya ay tumalon siya palabas ng gusali, sa kabila ng pagkahulog mula sa ikatlong palapag at tumayo si Toma ng walang sugat na parang tunay na matapang. Sinubukan niyang tumakas mula sa fire spirit ngunit napansin niyang hindi ito makalalabas sa lugar kung saan naroon ang mga Ron. Bagaman natatakot pa rin ay nagpasya siyang tawagan ang pulis para humingi ng tulong, gayunpaman nang maisip si Index na nagsakripisyo para iligtas siya at nagdesisyon siyang siya na mismo ang magligtas sa kanya, samantala si Magnus ay malapit nang buhatin si Index nang biglang bumagsak ang mga fire sprinklers sa gusali. Akala niya na ideya ni Toma ito para patayin ang fire spirit pero dumating si Toma para harapin siya. Hindi makita ni Magnus ang fire spirit kaya nag-aalala siya at sinabing hindi dapat mapatay iyon ng kaunting tubig lang at ipinaliwanag ni Toma na ang tubig ay hindi para sa fire spirit kundi para sa mga sticky notes na wala na ngayong silbi sa mga pader. Biglang nagpanik si Magnus ngunit sumugod pa rin ang fire spirit at sa wakas, tuluyan itong nawasak ni Toma dahil nawawala na ang sulat ng mga Ron sa tubig kaya't wala na itong bisa na parang inutil na mga utong ng lalaki. Natakot si Magnus at sinubukan na mag-chant ng spell ngunit naunahan siya ni Toma at tinamaan siya ng malakas na suntok. Kinuha ni Toma si Index palabas ng nasusunog na gusali at inisip kung dapat niya itong dalhin sa ospital, ngunit naalala niyang maaaring malantad ang tunay na pagkatao nito at bumalik ang kamalayan ni Index sandali at sinabing ayos lang siya basta mapatigil ni Toma ang pagdurugo ng kanyang sugat. Tinanong ni Toma kung mayroong panggagamot na spell sa mga librong na memorize ni Index ngunit sinabi ni Index na hindi siya maaaring gumamit ng magic. Ipinaliwanag niyang hindi kayang gamitin ng mga asper ang magic na ginawa para sa mga normal na tao na gustong magkaroon ng supernatural na kakayahan. Kahit na magamit ni Toma ang magic ay makancel naman ito ng kanyang kanang kamay at naalala ni Toma ang isang taong makakatulong sa kanya. Dinala niya si Index sa apartment ng kanyang mababang uring guro at pinagbuksan siya nito sa pagkatok niya. Sinabi ni Toma na may emergency at kailangan nila ng tulong niya kaya't agad siyang pumasok sa kwarto nito na puno ng mga bote ng alak at upos ng sigarilyo. Nagpakitang ayos ang guro ngunit hindi naman iyon alintana kay Toma at inilapag niya si Index sa sahig at nagpasimulang ipaliwanag ang nangyari, ngunit biglang nag-take over ang emergency system ni Index. Sinabi ni Index na mayroong 15 minuto na lang siyang natira para mabuhay kung hindi siya magagamot agad. Natatarante si Toma at sinabi sa guro na tawagan ang ambulansya at sundin ang sinasabi ni Index at kahit litong-lito, sumang-ayon ang guro sa tulong at tinanong ni Toma si Index kung may magagawa pa siya. Binanggit ni Index na lumabas siya ng silid dahil makancel niya ang healing spell at nasaktan si Toma kaso umalis siya ng silid habang sinusumpa ang kanyang malas na kapangyarihan. Sa loob ay tinanong ni Index ang guro tungkol sa kasalukuyang oras at sinabi ng guro ang eksaktong oras ng walang orasan. Ipinaliwanag ng guro na kasing accurate ng atomic clock ang kanyang biological clock at kinumpirma ito ni Index sa posisyon ng mga bituin sa kalangitan. Gumamit si Index ng sariling dugo para magpinta ng magic circle sa lamesa ayon sa posisyon ng mga constellation. Sinabi ni Index na kakailanganin niya ang tulong ng guro para sa susunod na hakbang at nagpanik ang guro at nagbanta na tatawag ng ambulansya, ngunit tinanong ni Index kung may ambulansya bang kayang ganap na magpagaling ng kanyang sugat at ibalik ang lakas ng buhay niya agad-agad. Walang sagot ang guro kaya't nagpasya itong sumunod kay Index at naglagay si Index ng ilang bagay sa mesa para gumawa ng isang pansamantalang replika ng silid at naglagay ng mga skittles na automatikong umikot sa mesa para markahan ang posisyon ng mga beer cans. Ipinaliwanag ni Index na tatawag sila ng isang anghel mula sa langit para pagalingin siya at hiniling sa guro na sumabay sa pagdasal. Sa kabila ng kaba ay sinubukan ng guro na magdasal at biglang nagsimulang umaalog ang silid at kinabahan ang guro. Ngunit sinabi ni Index na nakonect na ang link ng silid at maaari na silang magpatuloy sa pagtawag sa anghel. Hiniling ni Index sa guro na mag-imagine ng isang maliwanag na anghel. Naramdaman ng guro na parang natutunaw siya habang nakatuon siya sa pag-iisip ng anghel. Nakapagpamanifest siya ng anghel sa silid ngunit nawala ito nang bumitaw siya sa kanyang focus. Sinabi ni Index na subukan ulit kaya't nagdasal ang guro ng buong lakas at muli ay nagpakita ang anghel. Pinagaling nito si Index at bumalik sa normal ang lahat at matapos masigurong wala na siyang panganib, bumalik sa normal na estado si Index at nawalan ng malay at kinabukasan ay bumisita si Toma para tiyakin na maayos na ang lahat at humingi ng paliwanag ang guro sa nangyari. Mukhang nagseselos siya kay Index dahil tila malapit ito kay Toma sa hindi niya maintindihang dahilan,
Tinanong siya ng guro kung sino si Index at sinubukan ni Toma na magsinungaling na kapatid niya ito pero hindi siya naniwala at sinabi niya kay Toma na iuulat niya ang insidente sa pamunuan ng Academy City dahil seryoso ang nangyari at ayaw niyang mapahamak ang estudyante niya. Pinayuhan niya si Toma na pag-isipang mabuti ang sitwasyon niya bago siya magpunta ng grocery. Nang silang dalawa na lang ay nagsimulang alagaan ni Toma si Index at sinabi niya na ayaw niyang masangkot si Kama sa bagay na ito. Sumang-ayon si Index at sinabing hindi rin dapat masanay si Kama sa paggamit ng magic dahil habang mas marami kang natututuhan tungkol dito at mas naaapektuhan ang utak, tinanong ni Index si Toma kung gusto niyang malaman ang dahilan ng pag-atake sa kanya. Sinabi ni Toma na interesado siya kaya't ibinahagi ni Index na ang magic ay orihinal na binuo ng simbahan, ngunit dahil sa politika ay nagkaroon ng iba't ibang sekta at paaralan ng magic at ang ilang spells ay itinuturing na mapanganib at ipinagbabawal. Ngunit patuloy pa rin itong hinahanap ng iba't ibang paaralan ng magic. Ipinahayag ni Index na kabilang siya sa English Puritan Church at inutusan siyang memoryahin ang lahat ng libro ng magic para maging pinakamakapangyarihan sila sa mundo. Ang mga umatake sa kanya ay mula sa espesyal na unit na tinatawag na Church of Necessary Evil na gumagawa ng madumi na gawain sa mundo ng magic. Nag-react si Toma at sinabing dapat sinabi niya ito agad sa kanya pero nagtago si Index sa kumot at binanggit na hindi niya akalaing maniniwala siya at higit pa roon, natatakot siyang magalit o matakot si Toma sa kanya at in-inflict ni Toma ang kanyang noo at sinabing tigilan na niya ang pag-aalala. Nangako siyang ipagtatanggol niya si Index laban sa sinumang susugod sa kanya gamit ang kanang kamay niya. Nagtanong si Index kung nanliligaw siya at nagbiro na tatawag siya sa FBI at habang nagbibiroan sila, pinapanood sila ni Magnus at ng kasama nito mula sa malayo. Nakaramdam si Magnus ng pag-alinlangan at nakikita ang saya ni Index ngunit hindi niya matatanggihan ang mga utos. Makaraan ang ilang sandali ay bumalik si Kama mula sa pamimili at hinayaan na manatili si Toma at Index nang hindi nagtatanong. Kinagabihan ay nagdesisyon si Toma na samahan si Index sa bathhouse at tuwang-tuwa siya dahil bihira siyang makalabas at habang nag-uusap, binanggit ni Index na hindi niya maalala ang mga nangyari noong nasa England siya at naalala lamang niya ang mga ipinagbabawal na libro at ang mga istrukture ng iba't ibang simbahan, simula nang dumating siya sa Japan 1 taon na ang nakalipas. Tinanong siya ni Toma kung alam niya kung paano nawala ang kanyang alaala ngunit sinabi ni Index na wala siyang ideya. Nalungkot si Toma para sa kanya at tinanong siya ni Index kung nahuhulog na ba siya sa kanya. Binanggit ni Toma na hindi siya magkakagusto sa isang babaeng kasing flat ng surfboard kaya't kinagat siya ni Index sa inis at tumakbo palayo. Habang hinahanap siya ni Toma ay bigla siyang napunta sa isang bakanteng lugar. Lumitaw si Cory na isang miyembro ng Magic Council at sinabi na ginamit niya ang mga ron para panatilihin ang mga tao sa labas ng lugar. Pinakilala niya ang sarili at sinabing ibigay ni Toma si Index kung ayaw niyang mapahamak. Tumanggi si Toma kaya't ipinakita ni Cory ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng isang malakas na slash na nagputol sa steel pole, bagaman nanghina si Toma sa nakita at tumanggi pa rin siyang sumuko kaya't nagpadala si Cory ng mas malalakas na slash na nagpapatakot sa kanya. Ipinaliwanag ni Cory na ang kanyang espesyal na teknik ay napakabilis at kayang patayin siya ng 7 beses sa 1 segundo. Dagdag rin niyang hindi ito kayang pigilan ng kanang kamay ni Toma dahil hindi siya makakadikit dito. Nagdesisyon si Toma na suungin ang lahat at sumugod para kanselahin ang kapangyarihan ni Cory. Gumanti ng isang slash si Cory at bumagsak si Toma. Sinabi ni Cory na may buong gabi siya at hindi niya gustong gumamit ng deadly force kaya't uulitin lang niya ang tanong hanggang magbago ang sagot ni Toma at sa desperasyon ay bumangon siya at muling sumugod, ngunit nasugatan siya ng mga matatalas na steel wire na ginamit ni Cory bilang depensa. Napagtanto ni Toma na hindi pala magic user si Cory kaya hinarap niya ito tungkol dito. Sinabi ni Cory na hindi niya kailangan ng magic para talunin si Toma at pinayuhan siya na huwag siyang pilitin na pumatay dahil ayaw niyang may masaktan. Muli ay hinimok ni Cory si Toma na sumuko ngunit matatag niyang sinabing hindi siya susuko kay Index. Sumugod siya sa kabila ng mga atake ni Cory kaya't nagpa siya si Cory na makipaglaban ng malapitan. Napabagsak niya si Toma at tinapakan at tinanong kung bakit niya ginagawa ito para sa isang babaeng kakilala lang. Tinanong ni Toma kung bakit niya hinahabol si Index at sinabi na isa siyang weak na hindi man lang kayang protektahan ang isang inosenteng babae. Pero alam niyang iba si Cory malakas siya at dahil hindi pa siya pinatay ay alam niyang may puso rin ito. Tinanong niya kung bakit hindi na lang niya iligtas si Index imbis na habulin ito at doon biglang nag-snap si Cory.
Sinabi ni Cory na hindi rin siya masaya sa ginagawa niya dahil kaibigan niya si Index at gusto niyang maging masaya ito. Ipinahayag niyang kabilang siya sa Church of Necessary Evil at isang sangay ng simbahan kung saan kabilang din si Index. Nalito si Toma kaya't ipinaliwanag ni Cory na ang kakayahan ni Index na tandaan ang lahat ay siyang ugat ng problema. Sinabi niya na may limitasyon ang kapasidad ng utak ng tao kaya kailangang kalimutan ang mga lumang impormasyon. Ngunit hindi ganito si Index at natatandaan niya ang bawat detalye kaya't kailangang burahin ang kanyang mga alaala upang hindi masobrahan ang kanyang utak. Tinanong ni Toma kung bakit tinawag ni Index na evil magician sina Cory at Magnus kung sila ay kabilang sa parehong simbahan. Ipinaliwanag ni Cory na walang alaala si Index tungkol sa kanila. Nang walang alaala si Index ay natatakot lamang at piniling tumakbo para iligtas ang sarili. Sinabi ni Cory na kailangan nilang burahin muli ang mga alaala ni Index dahil kung mapuno ang utak niya, mamamatay siya at nalungkot si Thomas sa nalaman at ipinaliwanag ni Cory na 85% ng utak ni Index ay puno ng magic box, at kung mapuno ang natitirang 15% ay malalagay siya sa panganib. Bawat taon ay kailangang burahin ang alaala ni Index at may 3 araw na lang bago ang takdang panahon. Hiniling ni Cory kay Toma na ibigay si Index para sa kanyang kaligtasan at tiniyak niya na walang masamang mangyayari sa kanya. Sinabi niyang kalimutan na si Index dahil siya mismo ay mawawala sa alaala ni Index pagkatapos ng proseso. Tumanggi si Toma at sinabing hindi siya naniniwala sa kanya at tinanong niya si Cory kung tunay siyang kaibigan ni Index. Bakit hindi niya ipinaliwanag ang lahat sa halip na habulin siya ng espada? Tinawag niyang traidor si Cory at sinabing siya ang tunay na kaibigan ni Index at hindi niya ito iiwan. Nagalit si Cory at sinabi kay Toma na wala siyang ideya sa mga paghihirap nila ni Magnus. Dahil dito ay sinugod niya si Toma at tinamaan at sinaksak siya gamit ang espada na nakashit at habang nagsasalita si Cory, hawak ni Toma ang espada at sinabing puro sarili lang ang iniisip ni Cory at hindi man lang niya isinasaalang-alang ang damdamin ni Index. Sinabi niya na kung ipapaliwanag nila kay Index na kahit mawala ang alaala niya, maaari pa rin nilang buuin muli ang pagkakaibigan nila at marahil hindi na siya tatakbo. Tinawag niyang mga bobo sina Cory at Magnus dahil hindi nila ito napagtanto. Niyanig ng mga salita ni Thomas si Cory ngunit dumating si Magnus kaya nagkunwari siyang normal, bumalik na ang normal na kaayusan ng paligid at nagtipon ang mga tao sa paligid para tingnan ang pinsalang idinulot ng laban. Walang nakaintindi sa nangyari at naroon din si Misa kasama ang kanyang ka-roommate na inisip na gawa ito ng isang magulong estudyante. Napansin ni Misa si Index na tila kinakabahan at pagkagising ni Toma ay natuklasan niyang balot siya ng benda at binabantayan siya ni Index. Tinanong niya kung natulog lang siya buong gabi ngunit sinabi ni Index na 3 araw siyang tulog at naalala ni Toma na ito ang araw na buburahin na nina Cory at Magnus ang alaala ni Index, kaya't bumibigat ang kanyang loob. Napansin niyang hindi pa nabura ang alaala ni Index dahil kilala pa rin siya nito at tinanong kung siya ang nagdala sa kanya sa bahay nito. Sinabi ni Index na si Cory ang nakakita sa kanya at nagdala sa kanya doon at hindi niya alam na lumaban ito sa isa pang magician para sa kanya. Pakiramdam ni Index ay walang silbi siya at hindi makakatulong, ngunit sinabi ni Toma na huwag niya itong intindihin at tiningnan ni Toma ang kanyang braso at sinabing hindi naman malala ang kanyang sugat. Sumagot si Index na nag-iingat lang siya dahil hindi siya makakagamit ng magic para pagalingin siya. Tumawa lang si Toma at tinanong siya ni Index kung hindi pa rin siya naniniwala sa magic kahit sa lahat ng nangyari. Sinabi ni Toma na ayaw lang niyang marinig na pinag-uusapan niya ang tungkol sa magic at akala ni Index na tinutukoy niya ang emergency personality niya na lumalabas kapag nasa panganib siya, kaya't binago niya ang paksa at tinanong si Toma kung gutom siya. Nagluto si Index ng maraming kanin na walang pampalasa na agad ikinadismaya ni Toma at sinabi niya na hindi siya gutom, pero nilapitan pa rin siya ni Index at ibinuhos ang pagkain sa ulo niya. Habang tinutulungan siyang maglinis ay tumunog ang doorbell at lumabas si Index para buksan ang pinto. Nandoon si Cory at Magnus at nagulat si Toma nang makita sila at tumingin si Magnus kay Toma at sinabing hindi na makakatakas si Index ngayon. Napagtanto ni Toma na mas madali sanang makakatakas si Index kung mag-isa lang siya, pero ngayon siya na ang kahinaan nito. Sinubukan niyang protektahan si Index ngunit nagsimulang makipagnegosasyon si Index kina Cory at Magnus. Nangakong sasama siya sa kanila basta't hindi nila sasaktan si Toma at ngumisi lang si Magnus at sinabing si Toma ang nagiging pinakamalaking hadlang sa kalayaan ni Index.
Iginiit niyang may natitirang 12 oras bago burahin ang alaala ni Index at kung gusto niyang ligtas si Toma, dapat siyang sumuko at umalis sila at sinabi ni Index kay Toma na huwag mag-alala at ipinangako niyang gagawa siya ng paraan sa mga masamang mangkukulam upang hindi maapektuhan ang normal na buhay ni Toma. Bigla siyang nawalan ng malay at sinalo siya ni Toma at gabi na nang magpatuloy si Toma sa pagbabantay kay Index, nang biglang tumunog ang lumang telepono ng guro at sinagot ni Toma ang tawag at si Cory ang nasa kabilang linya. Sinabi niyang maaabot ni Index ang limitasyon niya sa hating gabi at darating sila para kunin siya. Sinabi ni Toma na lalaban siya sa abot ng kanyang makakaya subalit iginiit ni Cory na wala siyang magagawa, tinawagan lang siya para makapagpaalam ng maayos at iwan si Index. Tinanong ni Toma kung wala na bang ibang paraan para iligtas siya dahil sobrang malupit na tanggalan siya ng alaala. Dagdag pa niya na baka may magic na makakatulong sa kanya o baka may solusyon sa mga magic book na natatandaan ni Index, ngunit sinabi ni Cory na malabong makahanap ng kapaki-pakinabang na spell nang hindi dumadaan sa mahabang proseso. Sinabi ni Cory na masyado nang nasira ang isip ni Index sa pag-memorize ng lahat ng forbidden texts at hindi nila maaaring burahin ang alaala ng mga ito. Iginiit ni Toma na kung hindi magagawa ng magic at baka magawa ito ng agham, may mga henyo at talento sa academy na maaaring makatulong pero hindi payag si Cory. Sinabi niya kay Toma na gawin ang lahat ng kanyang makakaya sa kabila ng alam niyang kabiguan at ibinaba ang tawag. Hindi pa rin sumusuko si Toma at sinubukan na maghanap ng solusyon at nakakita siya ng libro tungkol sa memory loss ngunit walang nahanap na makakatulong. Inisip niyang humingi ng tulong mula sa mga mananaliksik ngunit wala itong makontak. Nang maghating gabi ay narinig ni Toma na lumalala ang paghinga ni Index at dumating sina Magnus at Cory upang simulan ang ritual sa pagbure ng kanyang alaala. Nakiusap si Toma na itigil nila ito at sinabing gusto niyang subukan ang kapangyarihan ng agham para mailigtas si Index nang hindi kinakailangang burahin ang kanyang mahalagang alaala dahil ito ang ninanais ng lahat. Ngunit sinunggaban ni Magnus ang ulo niya at tinanong kung gusto lang ba niyang subukan at habang buhay ang nakataya. Sinabi ni Magnus na kung naniniwala siyang makapangyarihan ang agham, dapat hawakan niya ang magic artifact na magbubura ng alaala ni Index at gawing walang bisa ito. Ngunit ibig sabihin nito ay maaaring malagay rin sa panganib ang buhay ni Index. Nagatubili si Toma kaya't sinabi ni Magnus na maupo siya sa isang sulok at hayaan silang gawin ang kanilang trabaho. Nagsimulang umiyak si Toma dahil hindi man lang niya mailigtas ang isang babae. Sinabi ni Magnus na umalis siya at huwag hayaang makialam ang malas na kanang kamay niya sa ritual na maaaring makapinsala sa buhay ni Index. Ngunit nagpa siya si Cory na bigyan siya ng pagkakataon para makapagpaalam ng maayos. Naalala ni Cory ang unang beses na kailangan nilang burahin ang alaala ni Index at nagbantay sila sa tabi niya at umiyak buong gabi. Iniisip niya na kung may natitirang malalim na damdamin si Toma para kay Index at maaaring maging mas malaking banta siya sa ritual. Mayroong 15 minuto bago magsimula ang ritual kaya't pumayag si Magnus na bigyan si Toma ng 10 minuto para makipag-usap kay Index. Nang makaalis ang dalawang magicians na tagpuan ni Toma na nagising si Index. Nakita ni Index ang mga guhit sa pader at natakot. Iniisip na nandoon na ang mga masamang mangkukulam para kunin siya. Iginiit niya kay Toma na tumakas ngunit pinakalma siya ni Toma at binanggit na ayos na ang lahat. Hinahaplos niya ang mukha ni Index at humihingi ng paumanhin sa kanyang kahinaan, ngunit nangakong hindi na niya ito hahayaang mangyari muli at sinabi niyang magiging malakas siya upang matalo ang sinumang nagtrato sa kanya ng masama. Ngumiti lang si Index at nagpasalamat bago muling natulog. Nagsimulang umiyak si Toma dahil wala siyang nagawa kaso bigla niyang napagtanto kung paano napupuno ng alaala ng isang taon ang 15% ng utak ni Index kahit na may perpektong memorya siya. Tinanong niya si Cory kung paano nila nakuha ang mga numerong ito at tumawag siya kay Kama na kalalabas lang sa paliguan at tinanong siya tungkol sa kondisyon ng perpektong pag-alaala. Sinabi ni Kama na bihira ito subalit normal lang at tinanong ni Toma kung talagang maaaring mapuno ng alaala ng isang taon ang 15% ng utak ng tao, dahil ibig sabihin ay mabubuhay lamang ang taong may ganitong kakayahan ng 7 o 8 taon bago ma-overload ang kanilang utak. Sinabi ni Kama na mali iyon at walang posibilidad na mangyari iyon. Ipinaliwanag niya na ang utak ng tao ay kayang mag-imbak ng alaala hanggang 140 taon at nahahati ito sa iba't ibang kategorya. Bigla na lang napagtanto ni Toma na mali ang mga numerong ibinigay sa kanya at hindi mapapahamak si Index dahil sa memory overload.
Naisip niya na alinman sa nilinlang siya ni Cory o pinaniwalaan din ni Cory ang mga kasinungalingang sinabi ng simbahan. Habang papalapit ang deadline ay napag-isipan ni Toma na maaaring may spell na inilagay sa utak ni Index ng simbahan upang siya ay mamatay kapag hindi nabure ang kanyang alaala kada taon. Naniniwala siya na ito ang tunay na dahilan at nagpasya siyang sirain ang spell gamit ang kanyang kapangyarihan. Hinawakan niya ang mukha ni Index upang sirain ang spell ngunit hindi niya naramdaman ang anumang espesyal na kapangyarihan. Naisip niyang samantalahin ang pagkakataong ito para hanapin ang spell sa buong katawan ni Index. Bigla niyang napansin ang paghinga ni Index mula sa bibig kaya't isinuksok niya ang kanyang hindi hinugasang daliri sa bibig ni Index at natagpuan ang nakatago na curse throne doon. Biglang lumutang si Index sa ere at may madilim na aura sa paligid ng kanyang katawan, at naging berdeng walang buhay ang kanyang mga mata habang kinokontrol siya ng emergency program. Agad siyang sumugod kay Toma na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang mapaatras siya, na nagdulot ng pagsabog at nakuha ang atensyon ng dalawang mangkukulam sa labas, nakumpirma ng emergency program na nawasak na ang protective seal sa isip ni Index at hindi na ito maaayos. Inuna ng program ang pagprotekta sa lahat ng magic box sa utak ni Index at nagpas siyang tapusin ang banta sa kanya. Sinuri ng program ang kakayahan ni Toma at pumili ng isang powerful magic spell mula sa magic box upang ganap siyang wasakin. Sinugod siya ni Index ng spell at nagawa ni Toma na harangan ito gamit ang kanyang kanang kamay kaso ramdam pa rin niya ang lakas at sakit mula sa advanced spell. Pati sina Cory at Magnus ay nagulat sa biglaang paggamit ni Index ng magic kaso sinabi ni Toma na kaya niyang gamitin ito mula sa simula. Iginiit niya na nagsinungaling ang simbahan sa kanila dahil ayaw nilang gamitin ni Index ang kanyang mga kakayahan. Ipinaliwanag niya na kahit hindi mawawala ang mga alaala ni Index taon-taon ay hindi siya mamamatay, at ang simbahan ay naglagay lang ng spell para magmukhang delikado ito at sinabi niya kina Cory at Magnus na maaari pa nilang mailigtas si Index kung sisirain ang spell, at tinanong kung sa palagay ba nila ay ipapaliwanag ng simbahan ang buong katotohanan sa mga tagalabas tulad nila. Nabigla sila sa buong katotohanan at sa kabilang banda ay nagpasya si Index na gumamit ng isa pang mahika dahil hindi na epektibo ang kasalukuyang ginagamit niya. Napaatras si Toma dahil dito at biglang nagdesisyon si Magnus na tulungan siya at tinatakpan ni Magnus ang buong silid ng mga talisman at sumuporta rin si Cory dahil hindi na kayang lumaban ni Toma sa mapanirang atake ni Index. Sa kanilang pinagsamang lakas ay napalihis nila ang atake ni Index papunta sa langit na kung saan tumama ito sa isang satellite at nawasak ito ng madali. Napagtanto ni Cory na ang mahika na ginamit ay ang alamat na tinatawag na Dragon Breath at kaya nitong pumatay ng sino mang matamaan nito. Ipinaliwanag niya kay Toma na huwag hayaang tamaan siya nito ngunit humarap muli si Index sa kanila upang tapusin ang laban. Tinawag ni Magnus ang espiritu ng apoy upang mahadlangan ang Dragon Breath at habang tumakbo si Toma papunta kay Index upang pigilan siya. Nagpalit ng estratehiya si Index at winasak ang espiritu ng apoy gamit ang isang espesyal na mahika, pero sapat na ang oras na iyon para makalapit si Toma at mahipo ang ulo ni Index at dahil sa kapangyarihan ni Toma ay nawasak ang emergency program sa loob ni Index, at nawalan siya ng malay habang pabagsak sa sahig. Lumapit si Toma sa kanya habang bumabagsak ang mga balahibo na liwanag mula sa kalangitan at iniangat siya at may sinabi sina Cory at Magnus sa kanya, ngunit hindi niya marinig ang mga ito at naramdaman niyang may mali at bigla siyang nawalan ng malay na bumagsak sa ibabaw ni Index. Pagkalipas ng ilang araw ay pumunta si Index sa ospital upang dalawin si Toma at alam ng senior na doktor na nasa syudad siya nang walang dokumento kasama ang dalawa pang nakakahinalang tao. Tinanong siya ng doktor kung may kinalaman siya sa insidente ng pagsabog ng satellite ngunit itinanggi ni Index at sinabing wala siyang alam. Binigyan siya ng doktor ng sulat mula kay Magnus para ibigay kay Toma. Hindi natuwa si Index na kay Toma sumulat si Magnus at hindi sa kanya kaya't galit na binuksan niya ang papel at binasa ang sulat. Sa sulat ay nagpasalamat si Magnus kay Toma sa pagligtas kay Index at sinabing sinubukan nilang i-confront ang simbahan sa panlilinlang nito, ngunit walang sagot ang nakuha nila. Hiniling ni Magnus kay Toma na bantayan muna si Index at sa sandaling makaipon sila ng sapat na impormasyon at lakas upang protektahan siya, babalik sila para sa kanya at pagkatapos basahin ni Index ang sulat ay bigla itong sumabog at nawala na ikinagulat ng doktor. Sinabi ng doktor na kabisaduhin niya ang nilalaman ng sulat para kay Toma at pinayuhan siyang huwag masyadong mabigla sa pagdalaw.
pumunta si Index sa kwarto ni Toma at kumatok ng may kaba at pinapasok siya ni Toma at masaya siyang tumakbo papalapit, ngunit biglang sinabi ni Toma na baka nagkamali siya ng kwarto. Nagulat si Index dahil kahit pa sinabi ng doktor na nawala ng alaala si Toma na hindi niya matanggap ang katotohanan ito, ayon sa doktor ay hindi lang alaala ang nawala kundi pati ang ilang brain cells ni Toma kaya hindi na niya maalala ang mga bagay na nakalimutan niya. Labis ang lungkot ni Index habang tinatanong siya ni Toma kung magkakilala sila at nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanilang nakaraan. Sinabi niya na una silang nagkita sa dorm ni Toma kaso tinanong lang siya ni Toma kung ano ang dorm. Hindi na niya maalala ang sarili niyang pangalan o ang kay Index at tinanong niya kung pangalan ba ito ng alaga niya dahil hindi naman pwedeng pangalan ito ng tao. Napaiyak si Index sa narinig ngunit biglang sinabi ni Toma na joke lang at dahil niloloko lang pala siya nito, nagsimulang tumawa si Toma at pinahid ni Index ang kanyang luha habang tinatanong kung ano ang nangyayari. Gusto niyang malaman kung totoong hindi niya nawala ang alaala at ipinaliwanag ni Toma na nawalan nga siya. Ngunit dahil ang pinsala ay dulot ng mahika kaya't ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang kanang kamay na tinawag niyang Imagine Breaker, upang agad na maibalik ang kanyang alaala. Sinabi ni Toma na masarap siyang maisahan kaya siya biglang nagalit at kinagat si Toma sa inis at umalis siyang nagagalit, at pagkatapos ay pumasok ang doktor at nakita si Toma na magulo ang itsura. Ang totoo ay talagang nawala ng alaala si Toma pero nagkunwari siyang naaalala niya ang lahat dahil sinabi ng doktor sa kanya ang lahat ng detalye tungkol sa insidente. Binanggit niya na ayaw niyang masaktan si Index sa pagsasabi ng totoo at hindi rin niya alam kung bakit ganoon ang nararamdaman niya para kay Index. Sabi niya na marahil ay may bahagi ng kanyang sarili na naaalala pa rin si Index at kung hindi ito sa kanyang utak, tiwala siyang nasa puso niya ito. Samantala pumunta si Magnus sa direktor ng Academy City na lumulutang na pabaliktad sa isang malaking test tube, may misyon para kay Magnus kapalit ng tulong ng Academy sa kanyang layuning protektahan si Index. Sinabi ng direktor na may usap-usapan tungkol sa isang espesyal na kapangyarihang kayang pumatay ng mga vampira na nasa Academy City. Pero may problema ang babaeng may kapangyarihang ito ay hawak ng isang makapangyarihang salamangkero, at kailangan nilang tanggalin ito para mapasama siya sa kanilang grupo at magamit ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Dahil laging nasa maselang balanse ang agham at mahika at hindi maaaring patayin ang salamangkero nang hindi nagdudulot ng gulo, kaya gusto niyang si Magnus ang gumawa ng maruming trabaho dahil walang problema kung kapwa salamangkero ang magpapatayan. Alam niyang mapanganib ito kaya tinatasan niya si Toma na samahan si Magnus dahil ang kapangyarihan ni Toma ay natural na kaaway ng mga salamangkero. Iniisip ni Magnus na may panganib pero para sa direktor ay hindi ito isyo dahil wala naman daw brain cells si Toma para makaproseso ng mga spell o may bahagi ito sa iba. Bagaman may alinlangan ay pumayag si Magnus sa utos ng direktor na tila may masama na balak sa hinaharap. 2 linggo na ang nakalipas mula nang mawala ang alaala ni Toma, at sinusubukan niyang mamuhay ng normal habang itinatago ang kanyang kalagayan kay Index. Isang araw habang pauwi sila mula sa pamilihan ay napatitig si Index sa isang ad ng ice cream. Tinanong siya ni Toma kung gusto niyang kumain nito pero nagpakumbaba si Index at sinabing isa siyang lingkod ng Diyos at hindi dapat nagpapakasarap sa mga luho. Binanggit ni Toma na hindi niya siya pipilitin kaso agad na nagbago ang tono ni Index at sinabing isa pa siyang trainee na madre, kaya siguro pwede naman siyang magpakasasa paminsan-minsan at biglang dumating ang mga kaibigan ni Toma at binati siya, pero hindi niya sila matandaan at nahirapan siyang magbigay ng sagot. Tinanong nila tungkol kay Index at inakala nilang lalaki siya na nakaka-cosplay bilang madre dahil walang babaeng ganoon kaliit ang dibdib. Lihim na nagalit si Index ngunit itinago ang kanyang killer instinct sa likod ng kanyang banal na asal at upang mapakalma siya, dinala siya ni Toma sa tindahan ng ice cream pero sarado ito kaya napunta sila sa McDonald's sa malapit. Nakisama na rin ang mga kaibigan ni Toma kahit na halos wala na siyang pera pero masyadong excited si Index dahil makakatikim siya ng milkshake na hindi galing sa mga pari ng simbahan. Sinabi niya kay Toma na magmadali dahil nakahanap siya ng magandang upuan at sa kanyang pagsulyap, nakita ni Toma ang isang babaeng shrine priestess na nakayuko kaya't lumapit siya para tanungin kung ayos lang siya. Sinagot lang siya ng babae na napakain siya ng sobra at tinanong siya ni Toma kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ng babae na medyo malungkot siya kaya kumain siya ng 830 hamburger, pero ngayon wala na siyang pamasahe pauwi at sinabi ni Toma na para siyang tanga dahil hindi niya inisip ito ng maaga.
Binanggit niyang manghihiram na lang siya ng kulang na pera sa iba at biglang tumingin ang babaeng shrine priestess sa kanya na may inaasahang mga mata. Iginiit ni Toma na wala siyang maitutulong pero ang mga kaibigan ni Toma ay humahanga na sa kagandahan ng priestess. Nang marinig niyang maganda siya ay sinabi ng priestess kay Toma na bigyan siya ng 100 yen at gagawa siya ng OnlyFans channel para sa kanya. Tumanggi si Toma at binanggit niyang wala siyang kahit isang sentimo at tumingin ang babaeng shrine priestess sa mga kaibigan ni Toma, pero mas wala rin silang pera kaysa kay Toma at nainis si Index at sinabing ang mga priestess dito sa syudad ay tila nakakainis. Sumagot ang babae na hindi siya priestess kundi isang salamangkero at agad na nagalit si Index at hinihiling na ipaliwanag ng babae ang kanyang eskwela at specialty kung siya nga ay isang salamangkero. Sinubukan na mapakalma ni Toma si Index at sinabing maniwala na lang sa babae, ngunit tinawag siya ni Index na mapagkunwari dahil hindi siya naniwala noong unang nagkita sila. Bago pa makasagot si Toma ay may ilang lalaking nakasot na dumating at agad na lumapit ang babae sa kanila at humingi ng 100 yen at binigyan siya ng mga ito ng walang tanong. Tinanong ni Toma kung kilala niya ang mga ito at sinabi niyang sila ang mga guro niya sa cram school at saka siya umalis kasama ang isa sa kanila. Nagtaka si Toma sa nangyari, pero habang pauwi sila na may ibang napansin si Index at tinuro ang isang pusa na iniwan na mag-isa sa gilid ng kalsada. Gusto niya itong ampunan pero tumanggi si Toma dahil bawal ang alagang hayop sa dorm na nagalit si Index at nagtatampo kaya't tumakbo ang kuting. Nagalit si Index kay Toma kahit siya ang nagpatakbo sa kuting kaso bigla niyang naramdaman ang presensya ng mahika malapit doon, dali-dali siyang tumakbo upang tingnan ang sitwasyon at sinabihan si Toma na umuwi na lang. Naisip ni Toma kung susundan ba niya si Index nang bigla niyang maramdaman ang isang pamilyar na pakiramdam. Lumapit si Magnus sa kanya at binanggit na gumamit siya ng mga ron upang mapapalayo ang mga tao sa lugar na wala siyang ideya na nawalan ng alaala si Toma kaya't binati niya ito ng normal. Nagulat si Toma kaya inatake siya ni Magnus gamit ang apoy kaso ginamit ni Toma ang kanyang kanang kamay para pigilan ito. Sinabi ni Magnus na ito ang kilala niyang Toma at nagsimulang mag-isip si Toma kung ano ang klase ng buhay na mayroon siya noon bago siya nawalan ng alaala. Kinuha ni Magnus ang isang liham mula sa kanyang coat at ginamit ang mahika upang paikutan siya ng mga pahina sa hangin. Walang ideya si Toma kung ano ang nangyayari at sinabi ni Magnus na may misyon sila para pasukin ang Masawa Cram School, dahil may batang babae na hawak sa loob. Ibinunyag niya na ang nagtatag ng Cram School ay isang makapangyarihang salamangkero mula sa grupong alchemy. Sa likod ng itsurang Cram School ay isa itong pseudo-relihiyosong grupo na may nakakahinalang layunin. Pakiramdam ni Toma na lumalala na ang sitwasyon at kung hindi siya kikilos ay matutuklasan ni Magnus ang kanyang lihim. Bigla siyang nagpakitang matapang at sinabing huwag siyang utusan ni Magnus at sinabi ng pulang buhok na salamangkero na mahalaga ang misyong ito para sa kapayapaan, at sinimulan niyang ipaliwanag ang mga detalye at ang nagtatag ng Cram School ay isang kilalang alchemist na tinatawag na Alias na nawala sa mapa 3 taon na ang nakakaraan at biglang bumalik. Ang batang babae na hawak niya ay may kapangyarihang tinatawag na Deep Blood at ang tanging paraan upang patayin ang mga bampira. Nagulat si Toma nang malaman na umiiral ang mga bampira at sinabi ni Magnus na kahit ang karamihan sa mga salamangkero ay hindi naniniwala sa kanilang pag-iral, ngunit kung may kapangyarihang Deep Blood na tiyak na may mga bampira rin. Ipinaliwanag niya na ang kanilang misyon ay pumasok sa Cram School at iligtas ang batang babae at si Toma ay sasama sa kanya. Tumanggi si Toma na sumama sa isang mapanganib na misyon kaso tinatakot siya ni Magnus na kukunin niya si Index kung hindi siya susunod. Nagulat si Toma sa sinabi ni Magnus na ang dahilan kung bakit pinahihintulutan siya ng simbahan na makasama si Index ay para tiyakin na hindi ito magtataksil sa kanila. Pero kung siya ay magtataksil ay iisipin ng simbahan na banta siya at kukunin nila si Index at sinabi ni Magnus na pag-isipan niyang mabuti ang kanyang desisyon at saka umalis. Pagbalik ni Toma at Index sa kanilang kwarto ay may nais sabihin si Index. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bukol sa kanyang tiyan kaya tinanong ni Toma kung kaninong anak iyon dahil sigurado siyang hindi siya ang ama. Biglang gumalaw ang bukol mula sa ilalim ng kanyang damit, kaya hinarap ni Toma si Index at tinanong kung ano ang kanyang itinatago. Biglang sumilip ang kuting na nakita nila kanina mula sa kwelyo ni Index kaya't natakot si Toma at pinaalalahanan si Index na bawal ang alaga sa dorm. Nakipagtalo si Index at sinabing bilang isang madre na tungkulin niyang iligtas ang mga itinakwil, at ililigtas niya ang kuting.
Sinubukan siyang kumbansihin ni Toma pero matigas si Index at sumuko na lang siya at binanggit niya kay Index na siya ang bahala sa bahay dahil may gagawin siya sa labas, at sinabi ni Index na siya ang mag-aalaga ng lahat at natagpuan ni Toma si Magnus na nagdidikit ng mga rune sa pader. Dahil nais niyang iwan ang kanyang fire spirit doon upang protektahan si Index sakaling may ibang mga salamangkero na tumorget sa kanya, tinanong siya ni Toma kung may gusto ba siya kay Index at biglang namula si Magnus habang pilit na itinanggi ito at sa kabila nito, nagpatuloy sila sa kanilang misyon at dumating sa gusali kung saan matatagpuan ang Cram School. Sinabi ni Toma na hindi naman mukhang pugad ng masamang grupo ang lugar kaso pinaalalahanan siya ni Magnus na huwag maliitin ang kanilang kalaban na itinuturing na isa sa pinakamahusay na mga alchemist sa mundo. Ibinigay ni Magnus ang larawan ng kanilang target kay Toma at laking gulat nito nang makilala niya ang batang babae na nakita niya sa restaurant kanina. Pumasok sila sa gusali at habang mukhang normal sa unang tingin ay napansin ni Toma ang isang knight na nakahiga malapit sa isang haligi. Nilapitan niya ito upang tingnan kung ano ang nangyayari subalit nang napagtanto niyang patay na ito ay natakot siya. Tinanong ni Toma kung bakit walang nakakapansin sa patay na katawan na nakalagay sa bukas na lugar. Sinabi ni Magnus na may espesyal na barrier sa gusali na naghihiwalay nito sa dalawang dimensyon sa parehong espasyo. Habang normal ang buhay ng mga estudyante sa isang bahagi ng barrier at ang kabilang bahagi ay puno ng madilim na sikreto, walang kaalam-alam ang mga estudyante tungkol sa kabila ng gusali at hindi rin sila makaka-interact dito. Nagpasya si Toma na gamitin ang kanyang kakayahan upang sirain ang barrier pero sinabi ni Magnus na hindi ito posible maliban kung masisira nila ang core ng barrier. Mas lumalim sila sa gusali upang hanapin ang kanilang target at tinanong ni Toma kung bakit hindi sila gumagamit ng elevator. Ipinaliwanag ni Magnus na nasa kabilang bahagi sila ng gusali kung saan malamang hindi gumagana ang teknolohiya. Sinubukan ni Toma kung magagamit niya ang kanyang telepono, kaya't tinawagan niya si Index at nag-connect ito. Sinabi ni Index na kinain niya ang pagkain ni Toma sa refrigerator kaya't naiirita si Toma kaso agad ding ibinaba ang tawag. Napansin niyang nakatitig sa kanya si Magnus at sinabing wala siyang tensyon sa misyon dahil kachat pa niya si Index. Tinanong ni Toma kung nagseselos ba si Magnus at muling namula si Magnus at sinabing huwag siyang maging mahinahon. Ipinahayag ni Magnus na may ibang tao sa buhay ni Index dati na nasa katulad na posisyon ni Toma at kahit gaano man sila nagmalasakit, nakalimutan sila ni Index tuwing nabura ang kanyang mga alaala at sinabi ni Magnus na minsan siya ang pinakamahalagang tao kay Index. Ngunit hindi niya nagawang protektahan ang mga alaala nito samantalang si Toma ang nagtagumpay. Matapos ang pag-uusap ay dumating sila sa mga silid-aralan na mukhang hindi kainahinala, bigla silang pinagtitinginan ng mga estudyante at sinabi ni Magnus na hindi ito dapat posible dahil nasa magkabilang bahagi sila ng dimensyon. Nagsimulang mag-chant ng spell ang mga estudyante ng sabay-sabay at napagtanto ni Magnus na ito ay isang automatikong mekanismo para dalhin sila sa kabilang dimensyon kung may panganib. Isang maliwanag na liwanag ang lumitaw mula sa mga noo ng mga estudyante kaya't nagpanik si Magnus at nagdesisyong tumakbo. Sinabihan si Toma na gamitin ang kanyang Imagine Breaker para tapusin ang mga ito. Hindi sigurado si Toma kung kaya niya kaya't tumakbo rin siya ng mabilis at tinutugis ng mga liwanag. Sinabi ni Magnus na mataas na antas ng spell ito at hindi dapat posible sa dami ng mga estudyante sa gusali. Sinubukan nilang bumaba sa hagdan ngunit dumating din ang mga liwanag mula sa mas mababang palapag at tinulak ni Magnus si Toma papunta sa mga liwanag upang makatakbo siya, at natira si Toma na naguguluhan kung ano ang gagawin. Biglang lumitaw ang isang batang babae at nagsimulang mag-chant ng spell at nagkaroon siya ng mga hiwa sa katawan kaya't pinakiusapan siya ni Toma na huminto dahil nasasaktan siya, ngunit hindi siya nakinig at nawalan ng malay matapos ang spell. Bago tamaan si Toma ng mga lumulutang na liwanag ay bigla itong natigil sa ere at bumagsak sa lupa. Nagtaka si Toma sa nangyayari at nang lingunin niya nakita niya ang shrine priestess na nagligtas sa kanya. Lumapit siya sa batang babae at sinabing minor injuries lang ang natamo nito at gagaling sa kaunting paunang lunas. Humingi siya ng tulong kay Toma habang inaayos ang sugat ng batang babae at sinimulang alisin ang suot nito. Sinubukan na tumingin sa ibang direksyon si Toma ngunit sinabi ng priestess na isang paglapastangan sa pasyente ang hindi pagtingin, kaya tumulong siya sa pag-aalaga sa sugat ng batang babae. Pagkatapos nilang magbigay ng paunang lunas ay pinuri ni Toma ang galing ng priestess sa pag-aalaga. Tinanong kung isa ba siyang dilisensyadong doktor at sinabi ng babae na nagpakilalang si Asa,
na mas mahusay lang siyang makakita ng daloy ng dugo kaysa iba. Ipinaliwanag niya kay Toma na umalis na sa lugar pero iginiit ni Toma na isasama siya dahil hindi niya hahayaan na manatili siyang bihag doon. Ipinaliwanag ni Asa na may layunin siyang natutupad sa lugar na iyon kaya hindi siya aalis at nasa lugar na siya bago pa man dumating si Alias, dahil ayaw niyang matagpuan ng mga vampira. Tinanong ni Toma kung natatakot ba siya sa mga ito subalit sinagot ni Asa na natatakot siyang patayin sila ng walang dahilan. Iginiit niya na likas na matamis at kaakit-akit ang amoy ng kanyang dugo kaya naaakit nito ang mga vampira at napapatay sila ng walang pag-atubili. Ayaw niyang patayin ang mga ito lalo na kung wala naman silang ginagawang masama kaya't nanatili siya sa lugar na ito sa sariling kagustuhan. Ipinaliwanag niyang pumunta siya sa Academy City sa pag-asang makakahanap sila ng paraan para pagalingin ang kanyang kapangyarihan, ngunit walang magawa ang mga ito. Tinanong siya ni Toma kung bakit siya nasa labas kung ayaw niyang maakit ang mga vampira at sinabi ni Asa na utos iyon ni Aurelius. Pumayag siyang makipagkasundo kay Aurelius na humikayat ng mga vampira upang makatulong sa pagligtas ng isang tao, at nangako si Aurelius na hindi sasaktan ang mga vampira kaya pumayag siyang tumulong. Hindi naniniwala si Toma kay Aurelius at sinabi kay Asa na isa itong malupit na tao na gumagamit ng mga estudyante bilang armas. Hinimok niya si Asa na lumayo narito sa lalong madaling panahon at biglang lumitaw si Alias at narinig ang usapan. Ipinahayag niya kay Toma na hindi niya kayang ilabas si Asa. Agad na napakalapit ni Alias sa kanila sa isang iglap at nang subukan ni Toma na suntukin siya ay tila mas malayo siya kaysa dati. Naguguluhan si Toma sa nangyayari nang biglang gumamit ng mahika si Alias at pinatalsik siya ng walang kahirap-hirap. Pumagitna si Asa at hinarap si Alias tungkol sa kanyang motibo. Binanggit niyang kung banal na tao si Alias na kailangang patayin si Toma para sa proteksyon at titigil siyang tumulong. Hindi mapayagan ni Alias na mangyari iyon kaya nangako siyang hindi sasaktan si Toma ngunit kinuha niya ang isang mahabang karayom at tinusok ang kanyang leeg, sinasabing makakalimutan ni Toma ang lahat ng nakita niya. Samantala ay nababahala na si Index dahil hindi pa rin umuuwi si Toma kaya't nagsimula siyang maghanap. Nagulat siya sa mga ron sa paligid ng bahay at sa pagsunod sa bakas ng mahika at narating niya ang Cram School Building. Nagkamalay si Toma sa isang parke malapit sa gusali at kasama rin niya si Magnus na nabura rin ang alaala ni Aurelius. Sinabi ni Magnus na parang may nakalimutan siya ngunit iniisip na kung hindi niya maalala, siguro'y hindi naman mahalaga. Sumang-ayon si Toma kaso biglang kinamot ang ulo na nakapagpawalang bisa sa hypnosis ni Aurelius. Agad niyang naalala ang lahat at sinabi kay Magnus na gagawa siya ng ritual upang maalala rin niya. Sinabi niya kay Magnus na pumikit at ilabas ang dila at bagaman may pag-alinlangan ay sinunod siya ni Magnus. Sinamantala ni Toma ang pagkakataon at binigyan si Magnus ng malakas na uppercut bilang bawi sa pagtrato sa kanya na parang bitag. Samantala ay pumasok na si Index sa loob ng Cram School Building at natuklasan ang barrier na naghihiwalay sa gusali sa dalawang dimensyon. Lumabas si Alias upang batiin siya at sinabing matagal na silang hindi nagkikita pero hindi siya naaalala ni Index. Iginiit ni Alias na hindi niya inaasahang makita siya roon ngunit ito na ang pinakamalaking swerte na maaari niyang makuha. Gumamit siya ng mahika para patulugin si Index at kasabay ng pagdating ni Toma at Magnus sa gusali. Nakita nila ang mga kasama ng patay na knight sa labas ng gusali na nagtipon upang patayin si Alias. Gumamit ang mga ito ng malakas na spell na nagpabagsak sa dalawang tore ng gusali ngunit biglang na-rewind ang pinsala at bumalik sa dati ang gusali. Sinabi ni Magnus na iyon ang tunay na kapangyarihan ni Alias at hindi magiging madali ang laban. Biglang narinig ni Toma ang pamilyar na tunog ng pagngiyaw at nang lumingon siya ay nakita niya ang kuting na gumagapang mula sa ilalim ng damit ni Index. Natulala si Toma at nang ma-realize ni Toma na sumunod si Index sa lugar na iyon, nagsimula siyang mag-alala na nasa panganib ito. Samantala ay daladala ni Alias si Index patungo sa kanyang opisina na kasunod si Asa. Nagmadaling pumasok sina Toma at Magnus sa gusali at patuloy si Toma sa pagpapahayag ng pag-aalala kay Index. Sinabi ni Magnus na mag-relax siya dahil hindi sasaktan ni Alias si Index at bigla niyang naisip kung ano ang tunay na layunin nito. Sa opisina ay tinitingnan ni Aurelius si Index ng may pagmamahal at sinasabing magtatapos na ang kanyang pagdurusa. Ipinahayag niya kay Asa na akitin ang mga vampira doon dahil ito ang dahilan kung bakit niya kinailangan ang tulong nito. Kapag nailigtas nila si Index at makakahanap din sila ng paraan para mailigtas si Asa,
Malapit nang gawin ni Asa ang utos nang biglang sumugod sina Toma at Magnus sa kwarto at habang abala si Toma sa pag-aalala kay Index, nanatiling kalmado si Magnus dahil alam niyang mahalaga si Index kay Aurelius. Ibinunyag ni Magnus kay Toma na minsang naging tagapag-alaga rin ni Index si Aurelius at maaaring naglelo ito 3 taon na ang nakalipas upang hahanapan siya ng paraan para maligtas. Ngunit sa halip na sabihin ng direkta na ang delikadong spell kay Index ay natanggal na at sinabihan ni Magnus si Aurelius na kahit anong gawin niya ay hindi niya maililigtas si Index. Itinuring ni Aelius ito bilang insulto sa kanyang pagsisikap kaya't ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Sinabi niya na kailangang mabura ang alaala ni Index dahil isa siyang mortal na tao na hindi kayang taglayin ang napakaraming impormasyon, ngunit kung magiging isang vampira siya ay hindi na siya magagambala ng limitasyon ng kanyang utak. Sinabi niyang ang lahat ng ito ay para sa kaligtasan ni Index ngunit nainis si Toma nang isipin niyang gagawin siyang vampira ni Aelius. Nang makuha ni Magnus ang buong reaksyon ni Aelius at sa wakas ay nagsalita siya ng tapat, sinabi niyang ang dahilan kung bakit hindi magtatagumpay si Aelius sa pagligtas kay Index ay dahil hindi na ito kailangan. Ibinunyag niya na nailigtas na ni Toma si Index at marahil ay dahil naka-isolate si Aelius sa nakalipas na 3 taon at hindi niya ito nalaman. Naguguluhan si Aelius at hiniling na ipaliwanag kung paano nailigtas ni Toma si Index kahit na isa lamang siyang ordinaryong tao. Ipinaliwanag ni Magnus ang natatanging kakayahan ni Toma na kayang alisin ang mga mapanganib na spell kay Index na hindi lubos na pinaniwalaan ni Aelius. Sinabi ni Magnus na natulad ng hangarin ng bawat kasama ni Index ay maaari na siyang mamuhay ng masaya ngayon at si Toma ang dapat pasalamatan. Naramdaman ni Aelius na may malaking utang siya sa kanyang kabiguan at nakaramdam siya ng pagtataksil na ibang tao ang nakapagligtas kay Index. Biglang nagsimulang magsalita si Index sa kanyang pagtulog at binabanggit ang pangalan ni Toma at humihiling ng pagkain. Nagsimulang tumawa si Magnus at sumabay si Toma kaso nagalit si Aelius. Ginamit ni Aelius ang kanyang kapangyarihan sa pagsasalita upang ipako sila sa sahig at sinasaksak ang kanyang leeg at sinubukan na patayin sila sa kanyang kapangyarihan. Ngunit muling lumapit si Asa at sinabing nauunawaan niya ang damdamin ni Aelius. Iginiit ni Toma kay Asa na lumayo na dahil hindi na siya kailangan ni Aelius at kinagat ni Toma ang kanyang hinlalaki upang makawala sa spell ni Aelius. Sinaksak muli ni Aelius ang sarili at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang patayin si Asa at tumakbo si Toma papunta kay Asa habang bumagsak ito. Muling bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang nakaraan na mula pagkabata. Naaakit niya ang mga vampira dahil sa matamis na amoy ng kanyang dugo na pumapatay sa kanila. Hindi niya nais na makasakit ng iba kaya't pumayag siyang tulungan si Aelius nang sinabi nitong maaari niyang magamit ang kanyang kakayahan para makatulong, ngunit ngayon ay nang mawalan ng layunin si Aelius at itinuring siya nitong kalaban. Inaaalaya ni Toma si Asa habang tumatawa si Aelius at sinasabing hindi na niya kailangan si Asa at tinupad niya ang pangako niyang palayain siya mula sa kanyang sumpang buhay. Biglang bumalik ang malay ni Asa at natarante si Aelius at nagtatanong kung paano napigilan ni Toma ang kanyang spell. Sinabi ni Toma na manahimik na lang siya o gagantihan niya ito. Ibinaba niya si Asa at naghanda upang harapin ang alchemist na kumuha ng isa pang karayom at sinaksak ang kanyang leeg. Iniutos kay Toma na mamatay sa pamamagitan ng pagkasikal kaso pinigilan ni Toma ang spell gamit ang kanyang kakayahan. Inutusan naman siya ni Aelius na mamatay sa pamamagitan ng kuryente ngunit napigilan din ito ni Toma. Sa huli ay inutusan siyang masira sa ilalim ng kotse at biglang may lumitaw na kotse mula sa kawalan at nagsimulang bumagsak sa kanya. Isang dampi ng kanang kamay ni Toma ang nagpawalang bisa sa spell at kumpiyansa siyang kaya niyang manalo sa bilis ng takbo ng laban, ngunit alam ni Aelius kung paano gamitin ang kanyang mga salita ng walang puwang para makalusot. Inutusan niyang magpakita ng isang makapangyarihang baril na lumitaw sa kanyang kanang kamay, ipinutok niya ito at dumaan ang bala sa gilid ni Toma na lumikha ng malaking butas sa pader sa likod. Natakot si Toma kaso sinabi ni Aelius na hindi niya siya papatayin hanggat hindi niya natatamasa ang pananakot dito. Nagpakita si Aelius ng 5 ganoong baril sa bawat kamay at binaril si Toma pero lahat ng bala ay hindi aktwal na tumama at nananakot lang siya. Lumapit siya kay Toma upang takutin pa ito at sinimulan siyang tuyain ni Magnus at ang kanyang power speech. Sinabi ni Aelius na ito ang pinakamalakas na teknik ng mga alchemist na kayang baguhin ang realidad sa kanilang kagustuhan. Tinanong siya ni Magnus na kung ganoon nga ay bakit kailangan pa niya si Asa at sinabi ni Magnus na kung talagang ganoon kagaling ang kanyang kapangyarihan, dapat sana'y kaya niyang maglikha ng mga vampira mula sa wala.
Hindi ito nagustuhan ni Alias at itinaas niya si Magnus sa ere at pinarusahan ito tulad ng isang brutal na teknik na ginawa ni Cassandra Nova sa mga comics. Halos masuka si Thomas sa nakita at ngunit napaisip siya sa tanong ni Magnus at naisip niya, kung kayang baguhin ni Alias ang realidad bakit hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para iligtas si Index. Naisip niya na marahil may iba pang limitasyon ang kakayahan ni Alias at bigla niyang naisip ang trick nito. Sa puntong iyon ay nagpa siya si Alias na tapusin na si Toma dahil nawawalan na siya ng pasensya. Binago niya ang kanyang baril sa isang espada at ipinutok ito sa kanang braso ni Toma na agad na naputol. Sinabi niya ngayong hindi na magagamit ni Toma ang kanyang kakaibang kapangyarihan at wala na itong laban, ngunit biglang tumawa si Toma na parang baliw na kinagulat ni Alias at nalito siya at sinubukan na barilin ulit si Toma gamit ang baril na espada, kaso hindi siya tinamaan. Nagpakita siya ng 10 espadang baril at binaril si Toma kaso walang tumama at sinubukan niyang mag-summon ng mga guillotine upang tapusin ito, ngunit naglaho ang mga ito bago pa man tumama at natatarante na si Alias habang umaatras mula kay Toma, nagtatanong kung bakit hindi niya ito masaktan. Sa sobrang pagkataranta ay nalaglag ang kanyang mga karayom habang kinakalap ang mga ito, tinitigan siya ni Toma ng masama at tinatanong kung bakit kailangan pa niya ang mga iyon. Halos mapaihi na sa takot si Alias kaya't tumakbo siya papunta kay Index at nagkubli sa tabi nito. Inisip niyang nawawalan na ng bisa ang kanyang power speech at sinubukan niyang mapakalma ang sarili. Tumayo siya upang muling harapin si Toma pero nakita niyang bumangon na rin si Magnus mula sa naunang atake at hawak-hawak na ngayon si Index. Nang tingnan ni Alias si Toma at inihayag nito ang kanyang natuklasan tungkol sa sekreto ng kanyang kapangyarihan, naunawaan niyang hindi binabago ng power speech ni Alias ang mga batas ng realidad kundi ginagawang totoo ang mga bagay na iniisip niya. Kaso may limitasyon ang isip ni Alias sa kanyang imahinasyon, kaya't ginagamit niya ang mga karayom upang manatiling matalas ang kanyang isip at itaboy ang mga walang silbing kaisipan sa pamamagitan ng sakit. Habang kalmado pa rin si Toma kahit nawala ang isang braso at inisip ni Alias na isa siyang halimaw at binaligtad ng kanyang sariling kapangyarihan, habang may halimaw na lumitaw sa lugar ng braso ni Toma at tinapos si Alias at kinabukasan, si Toma ay na-admit sa ospital at muling ikinakabit ng parehong doktor ang kanyang braso. Sinabi ni Toma na hindi niya inasahan na magiging ganoon kadali ang pagkakabit nito at sinagot siya ng doktor na siya mismo ay nagulat sa kanyang sariling kakayahan. Sinabi ng doktor na hindi kapanipaniwala na 2 beses nang na-admit si Toma sa ospital para sa seryosong kaso sa loob lamang ng 2 linggo, at tinanong kung sadya ba siyang pumupunta doon para sa mga nurse. Tinanong ni Toma kung talaga bang iniisip ng doktor na pipiliin niyang tanggalin ang braso para lang makita ang mga nurse kaya't nagtampo ang doktor at umalis. Dumating si Magnus dala ang isang basket ng mansanas at nagsimulang magbalat nito. Sinabi niya kay Toma na huwag sana'y ganito siya pero ito na ang pinakamababaw na magagawa niya para sa kanya sa ngayon. Tinanong ni Toma si Magnus tungkol sa halimaw na lumitaw mula sa kanyang braso at sinabi ni Magnus na maaaring iyon ay ang pagmanifest ng kawalang pag-asa ni Alias. Tinanong ni Toma kung ano na ang nangyari kay Alias at binanggit ni Magnus na nawalan ito ng mahika at alaala. Binago niya ang anyo ni Alias at pinakawalan ito sa labas at isinara na rin ang cram school. Iniisip ni Magnus na kung mas mahinahon lamang si Alias sa paghawak sa sitwasyon na baka maayos pa siya ngayon. Tinawag ni Magnus si Toma na isang matapang na tao dahil kinontra nito ang isang bihasang salamangkero kahit nawala na siya ng braso. Ipinahayag ni Toma na tila isa rin siyang Oscar-worthy na aktor dahil mahirap magkunwaring nakakatakot habang nasa sobrang sakit. Sagot naman ni Magnus na baka nawala ang takot niya dahil sa matinding kirot at biglang narinig nila ang boses ni Index, kaya biglang nawala si Magnus bago pa siya makita. Umakyat si Index sa kama ni Toma at kunwaring nagagalit dahil nagligtas na naman siya ng ibang babae at tinanong ni Toma kung sino ang nagsabi sa kanya at lumabas si Asa mula sa kanyang hideout at binanggit siya ang nagsabi. Tinanong ni Toma kung bakit naroon si Asa at kung magkasama ba silang dumating ni Index. Sinabi ni Index na hindi niya gustong dalhin si Asa pero mapilit itong magpasalamat kay Toma kaya't isinama niya ito. Ibinunyag niya na napagpasyahan ng simbahan na tanggapin si Asa at sinabi ni Toma na tila hindi iyon ang pinakamahusay na ideya. Biglang lumabas ang kuting mula sa loob ng robe ni Index at kinamot ang mukha ni Toma bago tumakbo palayo. Hinabol ito ni Index na lumikha ng gulo sa silid at napasigaw na lang si Toma at binanggit rin ni Asa na dapat iniwan na lang nila ang kuting sa dorm at tinanong ni Toma kung pumunta rin ba siya doon.
Naputol ang atensyon niya sa kaguluhan na ginawa ni Index at ng Kuting, at ngumiti lamang si Asa habang pinagmamasdan sila na puno ng buhay.